Eto na mga kabasketball, tila hindi nga natutuwa ang ilan sa mga Chinese national dahil nga dito sa naging magandang balita sa ating naturalized player na si Justin Brownlee. Balitang balita na to sa kanila mga kabasketball. At ayon pa nga sa isang Chinese national ay yung iba daw 4 na taon yung nagiging suspension, pero bakit 3 buwan lang dito nga kay Justin Brownlee. At pag-usapan na rin natin itong posibleng maging first fight ni Coach Tim Cone para nga dito sa first window, saka yung iba't ibang mga kombinasyon na pwede niyang gamitin. Maganda to mga kabasketball, pero bago yan huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayon mga kabasketball, dito nga sa pagsilip ko sa mga pahayagan dito sa China, talagang napakaraming mga news sports website doon na ibinalita rin etong naging magandang desisyon para sa Pilipinas na pagpayag na nga na maglaro etong si Justin Brownlee sa first window, no, dito nga sa February. At ito inano ko na, no, isinalin ko na sa English kasi Chinese hindi natin maintindihan. Sabi dito yung according nga raw sa mga official news dito sa Pilipinas ay ito nga si Justin Brownlee na hindi nila makalimutan, no, yung naka-score daw ng 33 points laban sa kanilang kupunan ay kumbaga tinanggal na yung suspension sa kanya at pwede nang maglaro dito nga sa first window kasi nga raw hindi siya naglaro pagkatapos ng anti-doping result kung saan naging positive nga siya doon sa cannabis. At ngayon pinapayagan na nga siya ng FIBA na mag-participate. Ngayon mga kabasketball, nag-comment, kumuha lang ako ng ilan, no? Etong si Master Siemens, sabi niya si Valieva na-suspend ng 4 na taon. Pero bakit 3 buwan lang? Yun nga kay Justin Brownlee. Meron naman nag-comment mga kabasketball, sabi niya, kahit wala naman si Justin Brownlee, hindi pa rin tayo mananalo sa Pilipinas. Pero hindi ako naniniwala doon, especially nung Asian Games. Talagang nakita naman natin na si Justin Brownlee talaga. Yung grabe, yung mga tira niya talagang sinasabayan, pumapasok. Hindi natin pwede sabihin na kung wala si Justin Brownlee, mananalo pa rin tayo. Siguro sa ngayon, yung mga lineup natin ngayon talagang mas solid. Pero mas maganda pa rin na nandiyan si Justin Brownlee o meron tayong naturalized player. Ngayon, puntahan na natin etong posibleng maging first 5 ni Coach Tim Cone base na rin doon sa mga ginamit niya nung mga nakaraan. So sinilip ko yung ginamit niya doon nga sa championship game, no, kontra nga dyan sa Jordan ng Gilas Pilipinas. Ang ginamit niya rin mga kabasketball etong si Junmar Fajardo bilang sentro, etong si Justin Brownlee saka si Scottie Thompson. Nandiyan din etong si Japet Aguilar saka si Calvin Octana. So nangyari diyan, 1 si Scottie, 2 etong si JB, no, si Octana nag-3, 4 si Japet, 5 etong si Junmar Fajardo. Ngayon doon naman sa China, ang nag-1-2 doon etong si Scottie saka si Newsam, nag-3 etong si Octana, nag-4 etong si Justin Brownlee, 5 pa rin etong si Junmar Fajardo. So most likely kasi tiningnan ko yung makakalaban natin dito nga sa February window, puro mga Asian to parang mga Chinese din parehas to So most likely yung katulad din ng ginamit niya kontra nga doon sa China, pero medyo ano tayo doon kasi alam ko natambakan tayo So pwede niya rin palitan yon, pero kasi nandito pa rin halos lahat yun, no? Yung actually lahat nandito pa yung ginamit niya sa China. 'Di ba? Itong si Scottie Thompson, si Chris Newsam, si Justin Brownlee, si Octana, saka itong si Fajardo. Ngayon mga kabasketball, pagkadurugan naman, kumbaga matitibay talaga yung mga kalaban dyan sa loob. Pwedeng ang gawin nitong si Coach Tim Cone, kasi ito maraming kombinasyon, papakita ko lang yung ilan, no? Pwede kang mag Scottie Thompson, pwede kang mag Dwight Ramos, pwede ka nang mag Kevin Kiambao, tapos Justin Brownlee, tapos Junmar Fajardo. Sayang wala si AJ Eto, sobrang lakas talaga ng lineup na to. Ngayon, pagka malalaki naman at gusto mo ng opensa talaga, pwedeng gamitin mo 2 gwardiya, Scottie Thompson, CJ Perez, parehas nagpe-penetrate yan mga kabasketball. Magbe-benefit si Kai Soto dyan kasi kahit tumira sila, pwedeng i-follow up ni Kai or pwede namang alley-oop.
Tapos may mga shooter ka sa magkabilang gilid, no? Pwedeng si Kevin Kiambao or etong si Carl Tamayo, tapos may Justin Brownlee ka pa rin. So ang daming kombinasyon nito. Kung gusto mo naman puro shooter, pwede kang mag Scottie Thompson, pwede kang mag Optana, pwede kang mag Kevin Kiambao, mag Carl Tamayo ka, saka pwede kang mag Justin Brownlee. Yun nga lang, medyo mas maliit ng konti. Pag malalaki naman, pwede ka namang mag Kai Soto, mag Dwight Ramos ka, pwede kang mag Carl Tamayo, mag Junmar Fajardo, saka Kai Soto. So ang lalaki niyan mga kabasketball. So napakaraming kombinasyon. So yun yung sa akin. Kaya mga kabasketball, sino yung first 5 nyo dito nga sa first window ng FIBA Asia Cup Qualifiers? Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.